And now, live. Live over 89.5. Live over 89.5. Subic Bay Radio. 89.5. 9.5. 89.5. Subic Bay. Subic Bay. Subic Bay. Radio. Radio. Worldwide 24/7. DJs MJ and Jeps. MJ and Jeps. They Request Express. Yes, we are back. Bay Request Express 89.5 Subic Bay Radio with Jeps and MJ and together with DJ Ron and DJ Irene. Hello, everybody. Hello! Nagulat ba kayo na andito ako sa Bay Request Parang it's Express? like morning Actually, no, My God. unusual. Not unusual because we have a very special Yes, guest today. bongga. My God, it is a pleasure, an honor. Oh, naman. Wow. To have with us si Bam Aquino. Naman. Hi, Oh my gosh, dati sa TV ko lang siya nakikita. Oo. Nagkita ko na siya sa personal. Yes, very handsome. Kaedad natin. Kaedad Oh, natin si Bam. Sige, I'm 16. Ganon. At ang kinis-kinis ang kutis. Ganon. Good afternoon, Sir Bam. Kaibigan natin, DJ Irene, DJ Ron, Tommy, MJ, and Jeps. Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga nakikinig po sa atin. Magandang hapon po. Yes, Good afternoon din. din. Oo. So, Sir Bam, first and foremost, how do you find Subic Bay and Olongapo City? First time mo ba dito? No, napakaraming really? beses na dito. Wow, talaga. Maraming beses na whether nagbabakasyon o nagsiseminar. Maraming times na rin. Of course, marami na akong kaibigan sa Olongapo City na nabisita ko nung bata pa ako. Kaya Wow. I'm quite familiar with the area, no? Talagang alam ko rin yung area. Kaya hindi po bago sa akin ang Olongapo at Subic. So, oo. So, ngayon bumalik ka na naman dito sa Olongapo and Subic. Yes, that's right. And this time, because... Well, actually, meron kaming Zambales, Bataan, Pampanga trip ngayong these next 2 days for visiting mga eskwelahan, mga NGOs, mga kaibigan sa civil society, mga kaibigan sa politika, different friends rin, no, na makausap. Of course, mga kaibigan sa media to talk about different things and magpakilala rin sa mga tao, no, kasi I'm sure marami sa kanilang tatanong, sino ba tong Benigno Bam Aquino na to na mukhang tatakbo this year, di ba? Yes. Oo. And everybody knows that Bam Aquino is, of course, an Aquino. Yes. Oo. Yes. Pinsan ni Presidente. That's right. Actually, Yes. yung tatay ko ho is the youngest brother of Ninoy, Yes. si Paul. Kaya lang hindi kasi siya politiko eh. Kaya marahil ho, hindi kilala ng mga tao. But he's one of the younger brothers ni Ninoy Aquino. And which is why yung Presidente po ay aking pinsan. Hindi ko po tito kasi marami ho nag-aakala. Pinsan. Tito, Tito ayan. mo ba yan? May isang beses nga nagsabi, anak ka ba sa labas ni Pinoy? Hindi rin po. No, Kasi definitely. young look. Hindi po. Opo. He's my cousin, very my young. first cousin. Oo. And of course, Bam Aquino is here because he is planning to magserbisyo na rin sa publiko. Oh, that's right, DJ Ron. No? We made a decision last year na baka, kahit mukhang mahirap, mukhang delikado, or mukhang magulo ang mundo ng politika. Ang mundo kasi ng politika mundo rin ho yan ng public service eh. Yes, At kahit ho magulo, kahit ho mahirap, kung gusto mo po talagang manilbihan sa bayan, Yes. at some point, you make the decision to also run for public office. No? So these days, talaga nagpapakilala tayo sa mga tao at kinakwento natin yung mga nagawa na natin at yung gusto po natin gawin para sa bayan. May question po ako, sir. Yes, Wow. Jeps. Ang galang-galang Wow, ko. ang galang mo ngayon, Jen. Ang galang-galang ko, oh my gosh. Sir, bilang isang Aquino po, paano po kayo na-inspire na pumasok sa serbisyo publiko? Well, yung inspirasyon naman ng marami sa pamilya ko, goes back pa rin to my uncle, si Tito Ninoy. No? Nung I was 6 years old nung pinatay siya, nung 1983. I'm sure si Jeps di pa buhay nung 1983. Wala pa po yata sa plano yun ako. Oo, hindi ka pa pinaplano ng mga magulang mo, no? Opo, tama po. 6 years old ako noon and nung pinatay siya, talagang napakalaking impluwensya noon sa buhay namin, no? Na meron kang kamag-anak who gave his life for the country, talagang ma-inspire ka talaga na gusto mo ring ibigay yung lahat ng mga kaya mo para sa bansa. So, malaking inspirasyon talaga si Tito Ninoy, pati rin si Tita Cory, even the President, no? Is an inspiration to me. And, kahit pa paano, marami
Kasi these days, so marami nagsasabi, puro mga kamag-anak, ganyan, no? But at the end of the day, ako naman, when I look at them, yung kanilang ehemplo, talagang mabuting tao kasi to Tsaka mga tao nagbigay talaga ng buhay nila sa bayan. So, Yes. bilang isang kamag-anak nila, ako, I really see them as an inspiration, no? Guiding Yes. light sa buhay. Not only that, DJ Ron, if you can look, if yung listeners natin, nakikita natin si Sir Bam, so much look alike po ni Ninoy. Alam mo, only the handsomer version. Naku! Wow! Yes! Gwapo ni Sir. Thank Promise. you. Marami nagsasabi niyan na, hindi yung gwapo ha, hindi, yung kamukha ko yung tito ko. sir. Actually, grade 6 pa lang ako nung, how old was I? Mga 10 or 11? Marami na nagsabi na kamukha ko yung Yes, tito I can ko. imagine how it feels na sabihin na kamukha ka tapos wala kang gagawin para sa bayan, di ba? Oo. Well, alam mo yung nung one time nga hindi ko alam kung gets lang yung joke na to kasi baka old joke na to, no, pero one time nasa gasolinahan ako, Yes. nagpapagas akong ganyan, tapos nung kinuha na yung bill, binigay ko yung credit card ko, tapos Okay. nakalagay doon P. Aquino, di ba? So sabi nung gas attendant, "Sir," nakatingin sa akin, "Kamag-anak nyo?" Sabi ko, "Opo, kamag-anak ko." "Kamag-anak nyo si Marlo Aquino?" Sabi niya ganyan. Yung basketball player noon, no? Kaya we can't assume. Di ho talaga pwede mag-assume, ano? Pero in my case naman, tanggap ko na yun na kamukha ko siya. In fact, more than yung kamukha ko siya, pag sinasabi kanina lang, sabi nung isang nakakatandang board member, sabi niya, "Alam mo, naalala ko yung Tito Ninoy mo sa'yo." That's an even bigger compliment para sa akin na naihahalong tulad tayo kay Tito Ninoy. No? More than kamukha. Yung parang naalala nila. Yung pamamaraan ng character. pananalita, yung character. That's a bigger compliment for me. Alam mo, I'm very curious. During the time na, nung EDSA Revolution, which really, yung parang, sort of like, parang, yun ang nagbigay daan para maging presidente si Tita Cory. Yes. Yes. How old were you then? I was 9, no? 9 years Wow. old. Pero- And how did this impact you? Oo, alam mo, sa totoo lang, no, nung 6 years old ako, when Tito Ninoy passed away, nagkaroon ng marami mga protest action sa Pilipinas. No? And nung time na yun, kontrolado yung media, wala pang social networking. So talagang magrarally talaga yung mga tao. They really will have to meet each other, no? Sa kanto-kanto ng Tondo, iba't ibang mga town plaza, ganyan. And nung time na yun, maraming request para sa mga Aquino na sumama sa mga rally. The reason was, kasi kung yung namatayan, nandun, at the forefront, hindi natatakot, di ibig sabihin yung taong bayan, dapat di rin sila matakot. So yung toka nung pamilya ko was ako. Ako yung toka at 6 years old, no? Imagine, So, 6 years old. maliit, mataba, kulot-kulot, no? And ako yung magtatalumpati sa entablado nung time na yun. So by the time nangyari ng EDSA, over 200 speeches na yung nabigay ko noon. Kaya, Wow. I really, at that time, no, palagi ko parang veterano na ako nung panahong yun, no? And nung tumakbo si Tita Cory bilang presidente, ako yung kanyang opening act. Wow. So, bago siya magtalumpati, siguro para ma-calm down yung crowd or ganyan, di ba? Siguro they let the young boy speak, ganyan. So, yan talaga yung childhood ko at yun rin yung naging malaking impluwensya sa akin kung bakit after that, talagang nais talaga ako na pumasok sa public service. And at that time, si Chris Aquino, bata pa rin nung time na yes. yun. Magkasama kayo ni Chris Aquino noon. Kayo yung mga opening act. Kami yung mga opening act. Yes, Although si oo. Chris, definitely, act na yan talaga yan eh. Hindi na opening act. Oh my gosh po! Oh, yan. Ako tayo kay Chris Aquino. But she was already, I think, kung ako 9, nung... She's older than you? Yes. Yes. She was maybe about 14 or 15. 14. Yeah, nung time na yun. Yes. Yes. That's why pala si Sir Bam is very comfortable na sa pagsasalita, ganyan, and everything. Tapos very warm yung niya. Oo, hindi. Sanay na to, bata pa yes, eh. oo. Exposed talaga. Nahasa. Nahasa na Yes. siya. Parang si MJ, nahasa na yan eh. May naisip na tanong si MJ. Anong tanong mo, MJ? Nananahimik ako dito sa technical. Ikaw talaga. Nananahimik siya eh. Parang hindi tama. Ayaw ko sa'yo. Concentrate lang yan. Okay, Yes, game. Ganun eh, no? Sino pong humimok sa inyo na pasukin po ang politika? Well, alam mo, wala talagang nagsabi sa akin. Alam mo, maraming nagtatanong talaga na, sinabi mo ng magulang mo, kailangan maging politiko ka, ganyan. No? Actually, wala naman. In fact, yung kagustuhan na pumasok sa public service, nanggaling talaga yan sa akin. Because of that childhood experience nga. And ever since then, nagtrabaho ko sa NGO, nagtrabaho ko sa National Youth Commission for a number of years. And lately, yung trabaho namin, tumutulong sa mga mahihirap na komunidad na gumanda yung mga negosyo nila. Lahat to, desisyon ko to. At even yung desisyon na pumasok sa politika, desisyon ko rin yan. No? Although there were 2 people na kumuusap sa akin na
malapit na malapit sa puso ko. No? Yung una dyan, si Senator Kiko Pangilinan, who is one of my mentors in politics. No? Sabi niya, alam mo Bam, nung una akong tumakbo noong 2001, 37 years old ako noon. At naging maganda para sa Senado na mayroong mga bata na nandyan, no? Kasabay ng mga mas nakakatanda. So sabi niya, magandang isipin mo na tumakbo ka rin. Kasi kailangan ng kabataan sa Senado. At yung pangalawang tao naman na nakausap ko rin, si Tony Meloto, yung founder ng Gawad Kalinga, no? Of course, who built all of these communities, no? Oh, yes, Sa iba't ibang parte ng ating bayan. Sabi niya, alam mo ba, kukonti lang yung meron talagang karanasan sa mga mahihirap na komunidad na umaabot sa Senado. Hindi pang karaniwan yan, kaya isipin mong tumakbo. No? And after those two people, they spoke to me, nag-decide talaga tayo na baka nga it's time that we join politics already. And I talked to the President. Sabi ko, Kuya Noy, kung nagnanais kayo ng youth candidate sa inyong LP Coalition slate, handa po akong manilbihan. And sabi naman niya, sigurado ka ba? Mahirap tong buhay na to. Sabi na ganyan. Sabi ko, sigurado po ako. At sabi niya, kung sigurado ka, pumasok ka sa proseso. And the process went on and by October, nag-decide na sila kung sino yung nasa slate. At sa kabutihang palad naman po, nasama naman po tayo dun sa finalist ng 12 na tatakbo. Sir Bam, if I may ask, how would you like to be considering that you are an Aquino, how would you like to be different in the sense na paano mo gustong makilala or maalala ng mga tao during and even after like yung pagiging siyempre may term ang politician. Pagsaserve. And how far would you like to go if in the arena of politics, like gaano kalayo ba yung gusto mong marating for you to be able to serve better? Well, at this point kasi talagang one day at a time lang yung tingin namin, Yes, no? Medyo mahirap talaga itong how would you like to papasukin be, natin. sir? Kaya right now, talagang this year, no, we're really looking at until May pa lang so far, no. But definitely whether nasa politika ko o hindi, no, I'll still be in public service, no. In fact, kung wala tayo sa politika, we'll still be in public service but in the private sector, no. Sa NGO, sa social enterprise, sa social development circles, no. Doon naman sa yung unang tanong, no, how do I want to be differentiated, no. Kumbaga para naman sa akin kasi wala naman template talaga no? Magkakaiba no? Tito Ninoy is very different from Tita Cory. Pinoy is his own man, no? As we can see now, no? Talagang may sarili siyang takbo. In the same way, lahat ng mga iba pang mga Aquino na tumakbo, kanya-kanya rin yung mga desisyon, no? There were times when we agreed on things, when we disagreed. I remember nung 90s, of course, we're here in Subic, di ba? Si Tita Cory was for the bases to remain and Tito Butch was for the bases to leave, di ba? So, magkakaiba so for now, talaga. sa mga youth muna, sir, concentration, well, now, for the I mga think, younger na. The concentration I think really will be working with the youth and working with mga entrepreneurs. Kasi yun yung naging trabaho ko na for the past so many years Kung paano natin matulungan yung mga kabataan natin makakuha ng magandang trabaho, mga serbisyo na kinakailangan nila at yung mga entrepreneurs natin na maramdaman naman nila na tinutulungan sila ng gobyerno at supportive yung environment para magnegosyo sa ating bayan. No? Whether you're kaya magsasaka ka, sari-sari store owner, local vendor, producer, or you're running your own business here in Subic or in any other area in the Philippines, dapat maramdaman mo na may support ka from the government, no? So, itong dalawang sektor na ito kasi yung naging experience ko na rin Kaya ito yung magiging focus natin. And to be honest, medyo iba rin siya from the usual na pinaglalaban ng mga Aquino kasi si Tito Ninoy, pinaglaban niya kalayaan, Tita Cory, demokrasya, and si Pinoy, of course, good governance. Ako, yung focus ko talaga is anti-poverty yung kahirapan, no? Paano natin masusugpo yung kahirapan? How can we create more jobs for our countrymen? How do we support our entrepreneurs na magnegosyo at kumita, no, para sa kanilang mga pamilya? Tingin ko naman, kahit magkaiba yung focus, it's still part of one thing Kasi kung gusto mong gumanda yung Pilipinas, definitely gusto mo malaya yung Pilipinas. Gusto mo democracy siya, hindi siya dictatorship. Gusto mo may good governance ka. I guess naturally yung sunod doon, gusto mo yung mga Pilipino masagana. Diba? Nakikita nila yung kasaganaan. Kung meron tayong economic growth na nakikita, dahil we've all heard na mataas yung economic growth ng Pilipinas, dapat nararamdaman yan hanggang sa pinakamalalayo mga barangay. At pwedeng mangyari yan kung maganda yung mga programa natin, no? Kung akma yung mga programa, yung mga interventions, talagang swak na swak siya at talagang nakakatulong siya sa mga tao, nakatuon talaga sa mga tao na mailabas nila yung galing nila, no? Through business, through jobs, through education at yung tao mismo yung bibida, magiging bida ng ating lipunan, di ba? Okay.
Kasi alam mo, all the things that you say, parang medyo may pagka-abstract din eh. So, do you have like any specific, especially dito sa Subic, because Subic Bay Freeport is generating not only jobs for the Filipinos, syempre, nandyan din yung yung pagpasok ng mga negosyo, especially yung mga malalaki, kasi this one is one of the big locators here is yung Hanjin, which is shipbuilding. That's right. So how would you, yung ganong klaseng specific, especially yung mga investments? Okay. Ito, I'll give an example. For all of these investors, Hanjin is bringing, gatayo sila ng shipbuilding facilities dito, or let's say, mga call centers naglo-locate dito. Yung number one na magiging problema nila dyan, palagay ko, is unang-una, ang hihilingin nila, level playing field. Kailangan patas-patas yung tingin sa aming lahat. And definitely, pagdating sa good governance, kailangan talaga level playing field. Pangalawa, maramdaman nila, sabihin nila, gusto namin ng incentives para naman mas pipiliin namin na magtayo sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. And definitely those incentives are important. Right now, dumarami yung mga investors natin dahil sa good governance. Importante yan. But when you go to my advocacy, which is to help our young people, pupunta rin yan sa skilled workforce. Yung magiging issue ng marami sa mga locators na yan is, meron bang skilled workforce na pupuno dun sa aming mga trabaho na binubukas dito sa Subic? It's not only here, it's all over the Philippines. Give you an example. There are 600,000 jobs na bubukas sa BPO industry natin. Let's say, significant majority niyan sa call centers, di ba? Right now, yung tinatanggap ng call centers natin, 5% lang ng mga nag-a-apply sa mga call centers, which means 95 people ang nire-reject sa call centers natin. Out of 100. Now, if 600,000 jobs are opening up, at 5% lang tinatanggap, ibig sabihin, 30 million Filipinos must apply to fill up 600,000 jobs. Posible yun. So, anong kinakailangan gawin? If you have a program that supports job creation, you go back and you try to train. Go back to our educational institutions. Siguraduhin natin na paglabas sa high school o paglabas sa college, meron na silang skills para pasukin yung mga trabahong bumubukas dun mismo sa kanilang lugar. Kasi sabi mo nga, napaka-abstract, yung ating educational institutions, yung skills na binubuo doon at yung skills na kinakailangan ng industriya, magkalayo. Very abstract, hindi nagmamatch. So if you're able to create a program na yung industries natin na meron silang skills na kinakailangan, diretso yan sa mga eskwelahan, you'll find na mas marami sa mga graduates natin, dire-diretso yung pagpasok nila sa mga trabahong bukas dun sa mga lugar nila. So what you're saying, kailangan i-update natin ang mga academic Well, update, more relevant, Yes. more responsive, In fact, yung isang programa natin dyan na gustong isulong, yung National Internship Program, which is habang nasa eskwelahan pa lang, nag-link up na kaagad yung mga estudyante at yung mga posible nilang gawing mga trabaho na posible nilang makuha. So early on, alam na nila, ito yung mga skills na kinakailangan ko. Hindi na sila naghihintay na mag-graduate only to find out na yung skills na nakuha nila hindi pala akma doon sa mga trabahong nandun. Now, going back to your Hanjin example, magbubukas siya ng shipbuilders, you'll need welders, you need engineers, you need all of these different types of jobs na nandyan. Thus, Zambales have those graduates ready? Hindi ko alam. Hopefully, may mga local officials naman tayong nakikinig dito. Hopefully, meron, di ba? Now, kung hindi, ibig sabihin, manggagaling pa sa ibang probinsya yung papasok dyan. Sayang naman yung opportunities. I'm sure dito mismo sa Zambales, kung alam lang ng mga graduates, ng mga estudyante, ng taong bayan na ito yung hinahanap na skills, ito yung kinakailangan trabaho, maaga pa lang, bago pa mag-groundbreaking doon sa factory, meron ng skills yung mga tao, binubuo there are a na. lot of trainings that's going on na pinaprovide ng ating municipalities and even in SBMA. There are a lot of trainings open for them sa mga specific na trades, mga skills na kailangan. Although, okay nga yung sabi ni Sir Bam, it should be injected dun sa module ng ating mga high school or something na yung especially in college kasi alam mo kasi yung parang alam mo yun hindi mas na porte mo lalo na yung mga traditional courses. Yes. Hindi nila sure kung pag nakatapos sila may trabaho silang papasukan. Kaya tuloy parang even if you're already a graduate, it's not an assurance na magkakatrabaho ka agad. That's right. Yan yung pinakamasaklap. I'll give you another example. There are 500,000 nurses sa Pilipinas na walang trabaho or iba yung trabaho pinapasukan. Yun na nga. Can you imagine? Half a million Filipinos yung ganyan yung sitwasyon ngayon. Nag-aral ka, nag-ipon ka, baka nag-part-time job ka pa, nag-review class ka, nag-board ka pa, only to find out wala kang trabaho or iba yung kailangan mong pasukan trabaho. Bakit nangyayari yun? In this day and age na
tayo nga, naka-Ustream tayo ngayon sa buong mundo or kung saan man, di ba? Information is readily available and yet, yung mga institutions natin, parang ang bagal na makakuha ng information at maging responsive, no? So, definitely, yung isang bibigyan natin ng pansin is i-correct natin yung mga gaps na yan and we'll make sure na yung industries natin at yung mga jobs na papasok ay nagmamatch talaga dun sa mga pwedeng yung mga nakukuhang skills ng mga kabataan natin. No? That's the first. The second one is about entrepreneurs. No? What specifically? No? Unang-una, meron bang access to financing ang mga entrepreneurs natin? Kung gusto mo magtayo ng negosyo. Kanina may kabataan dun sa presscon, andyan siya, si Judy. No? Sabi niya gusto niyang magtayo ng isang shirt business. Pero wala siyang pagkukuhanan ng kapital. Isipin mo, may isang kabataan, gusto magtayo ng negosyo, very idealistic, handang magtrabaho, pero walang kapital. So dapat merong access to financing yung mga kababayan natin. Meron tayong access to training. Kung gusto niyang matuto na maging isang negosyante, dapat meron siyang pwedeng pasukan na kurso or training center or whatever na matututo siya maging entrepreneur. And of course, yung access to market, which is pag meron na siyang mga nabubuong mga t-shirt, nabebenta talaga niya to sa tamang lugar at sa tamang mga establishments, no? And these are 3 programs na pwedeng gawin kasi nagawa na rin natin to sa private sector, no? In our own social enterprise, sa mga iba nating NGO partners, they've been able to do this, nagawa na nila. Merong financing, merong training, merong access to market. Na kung yung gobyerno, ganun yung pag-iisip na sa lahat ng barangay sa Pilipinas, meron kang pwedeng pagkuhaan ng kapital, merong magte-train sa'yo at merong tutulong sa'yo na madala yung produkto at serbisyo mo dun sa merkado, palagay ko malaking tulong yun sa mga entrepreneurs natin. No? 3 very doable programs aside from the job creation na, again, babalik na naman tayo sa poverty alleviation. No? Babalik tayo sa trabaho at saka negosyo para sa mga pamilyang Pilipino. Paano natin pwedeng tulungan pa yung mga kapwa natin Pilipino na ilabas yung galing nila through jobs and through business. Yes. So, more on entrepreneurship yung tinatarget ni Sir. As in, we're not just creating graduates, but graduates who are not just employable, but able to do their own business. Exactly. Kung kaya nila mag-business. That's right. Exactly. Wow, ang dami-dami natin. So, Alam mo, ang dami natin supposed to be tatanungin kay, kay Sir Bam. Okay pa, go, game. Go, game pa. Oo, Hindi pa nagtatanong. kayo. Oo. Hindi kasi, ang tawag nito. Well, maganda kasi, very young, very energetic. Tsaka, ito pa kasi, alam mo si Sir Bam, nakilala din natin kasi through cyberspace. Alam ko may website itong si Sir Bam. Oo. Ano yung website mo? Well, they can visit, of course, facebook.com/BenignoBamakino. Yeah, so pwede silang bumisita doon, facebook.com/BenignoBamakino. Pwede rin po sila pumunta sa bidaangmamamayan.com. Which is a website ho na kinokulate ho namin dyan yung mga kwento ng mga bida ng ating mga komunidad. Mga kabataan na nagsisikap para sa kanilang communities, mga nanay at tatay na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya, para ma-inspire naman tayo. Sabi ko, at least to positive tayo dito, di ba? Makita natin yung mga bida ng bagong panahon. Yes, sir. Baka may final word si Sir Bam sa lahat na nakikinig ng 89.5 Civic Bay Radio ngayon. Yes, Jeps, no, thank you very much. Unang-una, maraming salamat sa inyong pag-iimbita. Alam nyo, walang anuman. Full force kayo dito, ang 89.5. Thank you very much. Maraming salamat. Alam nyo po, sa aking pag-iikot po sa maraming lugar na sa ating bayan for the past so many months, nakita po natin na maraming success yung Pilipino. Marami yung mga galing na Pilipino, matatalino, masisipag. Kailangan lang ng konting suporta, no? Konting opportunities lang, konting pagkakataon lang. Matulungan lang natin ng kahit konti lang at yung Pilipino na mismo yung mag-aangat sa sarili niya mula sa mga problema niya at mula sa kahirapan. We just need to have a supportive environment na yung gobyerno natin nakatuon talaga paano tulungan, paano bigyan ng pansin, paano pagtuunan talaga yung mga pangailangan ng taong bayan. And if we're able to do that, sigurado po ako na yung Pilipino mismo, kakayanin niya yung sarili niyang kasaganaan. And I really believe that. No? So thank you again for inviting me. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat. Welcome, sir. Bam, Thank you. when I look at you, I see your uncle. Oh my God. Oo. Hindi naman mukhang multo. Hindi. naman, no? Definitely. Totoo. Totoo. Thank you, DJ Ron. Thank you so much, Bam Aquino, for gracing 89.5 of your presence. Maraming salamat, guys. Thank Thank you you po. sa mga nakikinig. Maraming salamat. Thank you. That was Bam Aquino. Yes. Wow. Oo. Soon to be
Soon to be, oo. Napakabatang soon to be public servant na rin siya. Yes, Oo, diba? even before. At alam mo, ang maganda sa isang batang public servant ay naiintindihan niya kung ano yung mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon. Oo. Lalo na sa iyo, Jeps. Alam mo yan, ma'am. I'm glad he's joining the president because I really like what the president's doing right now. Hindi ko binanggit to dahil nandito si Sir Bam. Even in my morning program, you guys heard me said that, di ba? I like the president, what the president is doing. And siya pa lang yung president na sinabihan ko ng gano'n. Actually, Not he is our kissing the, boss. president's behind, but Actually, yeah, I really like what he's doing. Yes. Actually, the president is our boss. Yeah, he is. Okay. Okay, thank you so much. Back to Jeps regular. and MJ. Back to Thank you, Sir regular Bam. programming, Bay Request Express. Thank you, Sir Bam. Ingat po. Ayan. Okay, oras natin mga kaibigan, 2:12 in the afternoon. At ang oras na nihatid sa atin ng PLDT Subictel DSA.